Grabe, gulat naman ako sa presyo ng ibon na to. Konnichiwa minasan, KP Tomoshimasu, Yoroshiku Onegai Itashimasu, and welcome to KP Japan Vlogs. Ngayong araw nga ay pumunta kami ni Kenchang sa pinakamalapit na mall mula sa apartment namin at ito ang Super Viva Homes at pumunta kami rito para tumingin kung mayroon sila ritong available na phone gimbal at waterproof case ng cellphone. Nagpaplano kasi kaming maligo sa ilog kaya sabi ko bibili na rin ako nito. Kaya dito na agad ako dumiretso sa mga bilihan ng accessories and gadget. At buti na lang, meron sila rito at hindi na kami nahirapang maghanap. Tapos pumunta naman kami sa bilihan ng phone gimbal. Kaso, ito lang yung available nila. Okay na sana to kasi yung hinahanap ko kasi is yung may sariling stand na. Kaya no choice tayo kundi pumunta ng Oso Nagoya. Kaya nag-decide na lang muna kami na magpamassage para makapag-relax naman. Kasi sa totoo lang, medyo nakakapagod din naman yung trabaho namin. Lagi nga masakit yung paa ko kasi lakad ako ng lakad sa trabaho. Ayoko kasing wala akong ginagawa. Kaya lagi ako naghahanap ng trabaho. Kaya deserve siguro namin itong magpamassage. At hindi naman siya ganun kamahal. Kasi in 300 yen, meron ka ng 12 minutes na massage. Kaya sulit na rin, diba? 1 year na kami rito sa Japan. At ngayon lang namin naisipang magpamassage ni Kenchang. Pinipigilan ko nga lang yung tawa ko dyan. Pero sa totoo lang, sobrang nakikiliti na ako. Pati ba naman kasi yung talampakan, minamassage din. Tapos pagkatapos naming pamassage, naghanap-hanap na rin kami ng pwede naming masuot sa pagligo namin sa ilog. At ang naisip ko ang suotin is ando na lang yung pang ilalim. Tapos magpapolo na lang ako. Para summer na summer yung outfit natin. At syempre, bago natin bayaran, i-fit muna natin kung bagay ba o hindi. Sa tingin nyo minasang, bagay ba o hindi? Mukhang bagay naman, kaya kunin na natin to. Tapos nakita namin itong mga brando to. Tawang-tawa kami. Paano ba naman? Nike. Yung isa, Nans. Ito namang isa, imbis na Fuma, Tama. Diba? Tawan-tawa nga kami dyan ni Kenchang. At after naman namin bayaran, yung mga pinamili namin, pupunta naman kami ni Kenchang sa first floor ng mall para tingnan yung pet station nila rito. Marami kasi sila ritong binibentang mga iba't ibang klaseng pet tulad ng isda, ibon, ahas, at iba pa. Usapang presyo naman, yung mga betta fish nila rito is nagre-range ng around 800 pesos to 1,000 pesos. Yung ganitong klaseng isda naman is nagre-range ng around 1,000 pesos per piece. Pagpasensyaan nyo na lang po, hindi kasi ako familiar sa tawag sa mga isdang to. At yung ganitong klase naman is nagre-range siya ng more or less 2,000 pesos. Depende po sa palitan. At yung ganito namang kaliliit na isda is umaabot siya ng more or less 300 pesos po per piece. Yung ganitong variety naman is umaabot siya ng tumataginting na more or less 5,500 po in pesos. Ito namang isa is more or less 3,200 pesos. Napakalaki ng difference ng mga tinda na laritong isda kumpara sa atin sa Pilipinas. Diba meron sa atin mga tigti 10 pesos, 20, 50. Yung 100 pesos mo nga magaganda na yun, diba? Siguro pag medyo maganda na yung setup ng kwarto natin, mag-aalaga tayo ng kahit betta fish lang. Para at least may konti tayong libangan at pampawala ng stress. At meron din sila rito ng iba't ibang klaseng exotic animals tulad nitong isang to. Ang presyo niya is more or less 66,000 pesos po. Itong isa naman is more or less 27,000. At ito namang ahas na to, ang presyo niya is more or less 15,000. Ito namang isa is more or less 10,000. Grabe yung mga presyo ng mga ahas nila rito. Pero mas mahal yung presyo ng mga aso at pusa nila rito. Kasi nagre-range yung price ng around 100,000 pesos to 300,000 pesos. Hindi ko lang sila pwedeng videoan kasi nakalagay doon bawal daw mag-video. At yung ganitong klase naman is nagre-range siya ng more or less 11,000 pesos. Itong isa naman, hindi ko rin alam kung anong tawag dyan pero nasa 15,000 pesos yan. Meron din palakan na nagre-range ng 2,700. Tapos ito yung kinagulat ko. Yung ganitong ibon sobrang mahal pala nito kasi nagre-range siya ng around 175,000 pesos. Tapos yung ganitong klaseng ibon naman is nagre-range siya ng around 37,000 pesos. Grabe yung mga presyo, diba? Tapos itong isang to nagpapasikat. Akala yata bibiling ko siya. Pero alam niyo ba kung magkano ang presyo niyan? More or less 24,000 pesos. Marami rin sila ritong iba't ibang accessories ng mga aso. May mga damit, sando ng aso at iba't iba pa. Nagre-range naman ang presyo niyan ng 1,000 to 3,000 pesos.
Grabe no, mas mahal pa sa presyo ng damit ng tao. Pati yung niyog na nakikita lang natin sa mga tabing kalsada, binebenta rin nila rito ng around 1,500 per piece. At may pasok nga pala sa Senpai Angelo, kaya paglabas niya, pinasunod na lang namin dito. Gusto kasi namin ni Kenchang budulin si Senpai para bilhin yung mga short na nakita namin kanina. Quality naman kasi sobrang branded naman talaga. Tingnan nyo naman, yung isa, Nike, imbis na Nike. O itong hawak na Ken, tama, imbis na Puma. Ito naman, Nans, imbis na Vans. Kaya tawan-tawa kami, lap trip. Pero mura lang yan, nasa 759 yan lang. Nagpamassage pala ulit kami pagdating ni Senpai. Kasi gusto rin daw niya. Itong si Ken, tawang-tawa na kasi nakikiliti na rin daw siya. Tapos ako, hindi ko na napigilan yung tawa ko. Kasi sobrang nakakakiliti talaga pagdating dun sa dalampakan. At after naman namin magpamassage, kumain naman kami rito sa McDo. At ang in-order ko nga pala is yung Samurai Mac. Dahil medyo mahaba na ang video natin. Hanggang dito na lang muna siguro for today's video. At salamat nga pala sa mga solid nating followers. At sa mga hindi pa nakaka-follow, don't forget to follow, like, and share ng ating mga video. Thank you for watching. See you next vlog.